Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. 1 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan buong panig ng mundo naroroon ng mga Pilipino, magandang umaga. Martes tayo ngayon, 17 ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, distribusyon ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver sa National Capital Region. Kasado na ngayong Martes. Ikalawang mega big time oil price hike aarangkada rin mamaya. Nationwide transport strike ilulunsad ng grupong Piston sa Huwebes. BP Inday Sara sumagot na sa 2 impeachment complaint laban sa kanya. Approval at rights rating ng Pangulong BBM bahagyang tumaas. BP Inday Sara nananatiling mas mataas din ang approval at trust ratings. Piso sumadsad na sa all-time low laban sa dolyar. Malapit na umabot ng 60 pesos per dollar. 11 luxury car na nakumpiska ng Bureau of Customs isasalang naman sa public auction ngayong araw. 4 katao patay sa pagsalpok ng kotse sa sidewalk sa Angono, Rizal. Malamig na panahon. Patuloy na mararanasan dulot naman ng amihan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. May buntag sa mating paminaw natin riyan sa Sugbo. May nga sa mga auturang sa Negros. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan po sa Kabikulan. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa Norte. Asahan ang mas malamig na panahon ngayong araw, dulot pa rin ng northeast monsoon o amihan. Ayon sa pag-asa, inaasahang magtatagal na lamang ang malamig na panahon hanggang bukas dahil unti-unti namang humihina ang amihan at tumiiran na lamang ito sa Luzon at Visayas. Tinataya namang magiging maulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw, partikular na sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Metro Manila, Western Visayas, and rest of Luzon. Samantala, unti-unti na rin bumabalik ang mainit at maalinsangang panahon. Pagdating naman sa Huwebes, mararamdaman niya ng lubos, kasabay ng pagtatapos ng pag-iral ng northeast monsoon. 4 katawang nasawi sa nangyaring vehicular crash sa Angono, Rizal. Ayon kay Rizal Police Chief Colonel Elizar Barber Jr., nasawi ang isang 69 years old na babae, 15 anyos na estudyante, isang motorcycle rider, at ang kanyang sakay matapos salpukin ng isang sasakyan sa May Manila East Road sa Barangay San Isidro. Sugatan naman ay isa pang 13 anyos na lalaki na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Batay sa kuha ng CCTV, bigla na lamang tumama ang naturang sasakyan sa isang motorsiklo bago tuluyang sumalpok sa isang bakery. Sa ngayon, hawak na ng pulisya ang 69 na taong gulang na driver ng sasakyan na haharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury at damage to property. Inalis na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ICC sa Meta ang ilang social media account ng mga influencer na kabilang sa tinaguriang top 10 influencer na natukoy ng pamahalaan na nag-i-endorso
ng illegal online gambling. Sinabi ni CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ilan sa mga influencer na first-time offenders ay nangakong makikipagtulungan sa pamahalaan sa kampanya laban sa illegal na sugal. Ipinauubaya naman ng PNP o sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga ito. Una nang inilabas ng CICC ang listahan ng 10 kabilang dito sina Jam Magno, Cherry White, Girl Tapang Vlogs, Al Moralde, Bemax TV Pam, Norme Garcia, Perks Gaming, Vic Disukatan, 150 at Princess Solomon. 12 minuto na makalipas ang alas 4, nawawala naman ang isang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP mula pa noong March 15. Kinilala ang nawawalang estudyante na first-year law student na si Nico Gerarcas Gorillo. Ulitong nakita noong Biyernes, March 14, alas 6 na umaga sa kanilang bahay sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Sa report lumalabas na umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa kanyang pamilya si Gorillo habang naiwang nakaparada sa kanilang bahay ang kanyang motorsiklo. Batay naman sa aktibidad sa kanyang Facebook account, ang huling naitalang lokasyon ng pag-log-in ito ay sa San Juan City. Nakikipag-ugnay na ang pulisya sa barangay upang matulungan ang paghahanap, ngunit patuloy pa rin silang humihingi ng tulong at impormasyon mula sa publiko. Kung sino man ang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng nawawalang si Nico Gerarcas Gorillo, makipag-ugnayan lamang sa pamilya nito sa telephone number 0912-721-6123 o 0916-399-1230. Magsusubasta ng 11 pang mamahaling sasakyan ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng sealed bidding ngayong araw. Kabilang sa mga sasakyang isa sa ilalim sa public auction, ang isang Ferrari SF90 Estradale 2022, McLaren Senna 2021, Toyota Alphard na 2019, Land Range Rover 2023 at Rolls-Royce Phantom 2022. Meron ding Mercedes-Benz na AMG GT 2021, Mach-Yukon Denali 2022, Maserati Levante Modena 2022 at GMC Yukon XL Denali 2022. Ito ang mga nakumpiska ng ahensya sa pamumuno ni Customs Commissioner Alian Pumoseno matapos mapatunayang may mga paglabag sa customs law. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At 4:15 ang oras sa buong kapuluan, magbabalik naman sa March 29. Ako, malapit na ha. Ang paboritong Link Bingo event ng bayan na may kabuuang 2.9 million pesos na tax-free prizes. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, pangungunahan ng Casino Pilipino Angeles ang 1K for 2M pesos sa nationwide Link Bingo Games. Lalaroin ito sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Bacolod, Cebu Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo, Tagaytay. Kaya sabay-sabay itong gagawin ang laro, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ang bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. May 100,000 pesos na premyo sa bawat unang laro, yung siyam na laro, first 9. At yung 10th at huling round naman, ang nakatayang guaranteed mascot jackpot prize ay 2 million pesos. Ang Link Bingo Series na ito ay bahagi ng programa ng PAGCO na maghatid ng kapanapanabik ngunit responsableng gaming experience. Para sa detalye, tumawag lamang po sa 0906-574-1935 o bisitahin po ang www.casinopilipino.ph o i-follow ang official Casino Pilipino Facebook page. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, sa may araw si Mister pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang may araw at may pawis, abay gumamit po ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap.
galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mayo nga aga sa mga kauturan tada san Bacolod ha. At magandang umaga sa mga taga Calamba, Laguna at Santa Maria, Laguna. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH number 1 na naman! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang bantya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stainaway Formula, tanggal ang matitindi mantya based on test sa chocolate, mud, and 7 cotton. Gawa po ito ng ACS. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ito na. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Lakasan nyo na inyong radyo, telebisyon, mga taga-Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay putative. Putative. Sa Tagalog daw po ito ay palagay. Sa Ilocano ay panagpagarup. At sa Cebuano, pangagpas. Ayan, ha? Ang ating word of the day ay putative. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Amerika. Ginawara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Certificate of Appreciation si Dr. Sigfrid Manawis, ang Special Deputy Collector ng Fair Cargo Assessment Composite Division sa Port of Manila bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa kampanya laban sa illegal drugs. Iginawad ang nasabing parangal sa PDEA Regional Office National Capital Region sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Derek Arnold Carion. Ayon sa PDEA, naging susi ang walang sawang suporta at matibay na kooperasyon ni Dr. Manawis at ang kanyang Fair Cargo Assessment Team sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa pagkakasabat ng mga iligal na droga sa Port of NAIA. Congratulations din po kay Attorney Yasmin Mapa. Sinabi pa ng ahensya na nasabing epektibong pakikipagtulungan ng otoridad ay mahalaga para mapanatiling ligtas ang pintuan ng Pilipinas mula sa banta ng pagpasok ng mga ipinagmabawal na gamot. Kinumpirma ng Confederation of Truckers Association of the Philippines magpapatupad sila ng 30% increase sa freight cost o kabuang bayad sa pagbibiyahe ng mga produkto o kargamento sa gitna ng serye ng big-time oil price hike. Sa pareham ng DZRH at radyo natin, sinabi ni CITA President Mary Zapata mula pa noong March 10. Nakipag-ugnayan na sila sa kanilang mga kliyente para abisuhan
na magpapatupad nga sila ng 30% na tasingil sa kanilang mga serbisyo. Ayon kay Zapata, makatutulong para bumaba sa gastusin ang freight cost kung masusolusyonan din ang port congestion na matagal na nilang inaapila. Nagpasalamat naman ang CTAP kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa ginawa nitong mga hakbang para matugunan ang nasabing problema sa mga pantalan. Asan si Mary In Zapata? fairness, Kiko, nakinig naman siya sa amin. Sabi nga namin kung mabawasan yun, baka sa halip na yung 30% namin i-increase, baka mabawasan din ng kahit 30% kung mawawala mawawala yung mga incidental expenses na yun. Magandang umaga, Pilipinas! 422, binigyan din ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. na hindi dapat tingnan ang sektor ng agrikultura sa bansa bilang isang hamon sa kaunlaran, kundi bilang isang viable at bankable na oportunidad sa pamumuhunan. Ipinunto ito ng kalihim sa isinagawang partnership signing ceremony para sa Hand-in-Hand National Investment Forum 2026 sa Asian Development Bank. Sa seremonya, inilarawan ni Laurel ang inisyatiba bilang isang pagbabago kung paano ipinipresenta ng bansa ang industriya ng agrikultura at pangisdaan sa pandaigdigang investment community. Ayon kay Secretary Chu Laurel, ipinapakita ng pakikilahok ng bansa sa Food and Agriculture Organization Global Hand-in-Hand Investment Forum 2024 at noong 2025 na kayang makuha ng agrikultura ng Pilipinas ang atensyon ng mga pandaigdigang financier. Sinabi pa ng kalihim, ang pagdadala ng forum sa Maynila ay naglalayong pagdugtungin ang agwat sa pagitan ng pandaigdigang kapital at ng mga lokal na stakeholder. Sinabi pa ng kalihim ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng nasabing forum, binago ang pananaw sa sektor ng agrikultura mula sa pagiging pamana ng nakaraan tungo sa isang sustainable na makina ng paglago. Ang forum ay inorganisa kasama ang FAO, naglalayong magdala ng pribadong kapital sa mga proyekto ng pagsasaka, pangisdaan at rural infrastructure, mga larangan na ayon sa pamahalaan ay may malaking potensyal sa paglago, ngunit kulang lamang ng pondo. And speaking of pondo, sumadsad sa pinakamababang halaga ang piso. Matapos maitala ang palitan sa 59.87 per dollar sa harap ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Nagbukas ang palitan sa 59.71 Arico at naging matamlay ang piso sa 59.95 sa kalagitan ng trading bago nagsara kahapon sa 59.87. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong Marso na sumemplang sa bagong record law ang local currency laban sa dolyar. Ang huling palitan noong Biyernes ay naitala naman sa 59.73. Pero in fairness, ito ho ay magti-trigger din ang pagtaas ng dollar remittances. Magandang umaga, Pilipinas! 4:25 ang oras sa buong kapuluan. Para ho sa mga may importanteng lakad, may dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Mlang, ha? Sa North Cotabato, maying aga sa mga kulturan tanda sa Kabakan, kag Midsayap. Ayan, ha? Sa mga suki natin dyan po sa Middle East. Uy, kumusta na po yung mga Pilipino dyan sa Middle East? Ingat kayo lagi, ha? At sa mga suki ho natin dyan po sa
Tokyo, Ohio gozaimasu, sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong, ingat din ho kayo, at sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, kasama kayo sa aming mga dasal. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot na sa 90 barangay mula sa 11 bayan at lungsod ng Negros Occidental ang naapektuhan ng ashfall, bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon itong linggo. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa pinaka-naapektuhan ng ashfall ang Hinigaran, Isabela, Binalmagan, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Don Salvador Benedicto, Ilog, gayon din ang bayan ng Himamaylan, Kamangkalan at San Carlos. Bukod sa ashfall, problema din ng mga residente ang matapang na amoy ng sulfur o asupre sa barangay Kudkud, ito po sa San Carlos City, at barangay Mailom sa La Carlota City. Pinapayuhan naman ng mga residente na magsuot ng face mask, manatili sa loob ng bahay kung hindi naman kinakailangang lumabas upang hindi makalanghap ng abo at amoy ng asupre mula sa bulkan. Nagpatupad na rin ang suspensyon ng klase sa mga apektadong lugar upang maprotektahan ang mga estudyante at mga school personnel sa masamang epekto ng sulfur. Ayon sa PBOX, nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 2 ang bulkan, nangangahulugan na meron itong moderate unrest o may posibilidad na muling pumutok. Kinestyon ng Japanese researcher at advocate na si Sunichi Fujiki sa harap ng United Nations Human Rights Council ang patuloy na pagkakakulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na anyay sumasalamin sa mga seryosong isyu ng karapatang pantao. Sa kanyang talumpati, hayagang nanawagan ng Hapon na si Fujiki para sa pagpapalaya sa dating leader ng Pilipinas kasabay ng pagbatiko sa pakikialam ng International Criminal Court sa ating bansa. Ayon kay Fujiki, hindi dapat nakikialam ang International Criminal Court sa mga usaping legal sa kaso ni dating Pangulong Digong at anumang kaso laban sa dating presidente dapat dumaan muna at niliti sa ilalim ng justice system ng Pilipinas. Binigyan din pa ng Japanese advocate na ang pagbaliwala sa lokal na proseso ay tila pagbaliwala sa soberenya ng bansa at sa kakayahan ng mga lokal na korte na humawak sa sarili nitong mga kaso. Buti pa yung Hapon, may ganitong klase ng malasakit sa ating judicial system. Bukod sa legal na aspeto, pinalutang din ni Fujiki ang posibilidad na ang kinakaharap na sitwasyon ni Mayor Digong ay bunga ng lumalalang hidwaang politikal sa bansa sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Samantala, nananawagan ng panalangin si Senator Bongo para naman sa sitwasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ginawa ng senador ang pahayag kasabay ng pag-iikot nito sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang kalamidad kung saan namahagi ito ng tulong sa mga apektadong residente. Matatandaan itong nakarang linggo, ginunit na ang unang anibersaryo ng pag-aresto sa dating Pangulo nang dalhin ito sa International Criminal Court. Umasa ang senador na darating ang araw makakauwi pa rin ang Pilipinas ang dating Pangulo na niya'y nagsilbi sa bansa ng may buong katapatan. Nalulungkot po tayong lahat. Sabi ko nga, one of the saddest days in Philippine history, yung March 11. Malapit na po ang birthday niya. Tanda na po si Tatay Digong. Sana po makauwi na po siya. Alam niya, nagserbisyo po siya sa atin ng buong puso at buong katabatan. Minahal niya po ang Pilipino. Birthday nga pala ni Mayor Digong sa March 28. Samantala, batay sa survey na sinagawa ng grupong WR numero, tila nagbago ang pananaw ng Gen Z hinggil sa pagkakakulong ng dating Pangulo sa ICC. Lumabas sa survey na 30% o 3 sa bawat 10 Gen Z na lamang ang pabor sa ginawang pag-iimbestiga ng ICC. Mas mababa ito kumpara sa survey results noong 2024 na 7 mula sa 10 Pinoy Gen Zs ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang war on drugs ng dating Pangulo. Si Dr. Toto Bacolcol ng PBOX kasama na natin. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga po sa inyo. Oo, kumusta sa Kanlaon ngayon?
For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes and kahapon, nasa 1,222 tons per day yung sulfur dioxide natin. So right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon volcano. Noong linggo, nagkaroon tayo ng moderately explosive eruption. Pero isang minuto lang naman ito at hindi naman ito nasundan na. So, pero yung pagkalat ng amoy ng asupre, nandun pa rin? Wala na ngayon, pero nung nangyari ito, yung nung linggo, may mga lugar na nag-report ng sulfuric smell at saka may mga barangay din na nag-report ng ashfall. Pero hanggang kahapon lang yan. Hanggang ngayong gabi, wala na. Wala na. Yung sulfuric smell nung linggo lang. Okay. Dito sa Mayon, kumusta ho? Ang Mayon volcano, ongoing pa rin yung effusive eruption. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 396 rock falls, 364 na volcanic earthquakes, and tatlong PDC. And ongoing pa rin yung nasa alert level 3 pa rin sa yung Canlaon volcano, yung Mayon volcano. So, nasa around, ano na natin ngayon, 70th day since nagkaroon ng effusive eruption simula noong January 6. Okay. At kumustahin ko naman? Kumusta yung supplemental natin? I-ano na namin, for 2027, we are already preparing yung budget natin. Oo, for 2027 palalabas? Yes, that's right. Walang supplemental? Walang supplemental? May dagdag nung for the 2026 budget. Magiging 1.06 billion na yung budget namin from the original 900 million. Well, at least medyo nadagdagan kahit paano. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin tayo nakakapagdagdag ng ano tawag dito, regular. Yes po. Kulang pa rin. We are preparing na kasi na-publish na yung IRR natin and kasama na yan sa modernization program natin. Sige. Anyway, sana nga sa lalong madaling panahon, dahil sabi nga natin, sa dami nitong minomonitor yung bulkan, tapos any moment, may mga pagyanig, we really need to equip our scientists, Director, Yes, tama po kayo. Doc, maraming salamat. Ingat po kayo, ha? Maganda umaga po. Ayan. Siguro yung mga taga-P-Box talagang sumasama ang loob pagka naririnig lang yung balita na mali-mali ang pera napunta sa bulsa ng iilang wala namang silbi sa bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Talang yung ating mga scientists nandun. Kita ho ninyo, pag pumutok ang bulkan, subo ka agad, sugod! Kahit na job order. Pantakin mo ang Mayon, di ba? Tuloy-tuloy yung eruption. Ang nagmo-monitor, 3, 4, 5, sus ko Ginoo. Ala ng tulugan. Ay nako. Magandang umaga sa mga sukiho natin dyan po sa Lawang, Northern Samar. At kumusta na ho yung Kumusta na ho yung mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada? Kung pauwigan ng Pilipinas, sabay, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate dito. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ngayon, meron hong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya tingnan po ninyo yung 10 variants, mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga farmers. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but tastes and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawa ng atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Lloydsminster, Canada at sa mga taga-Toronto. Good morning! Municipal Councilor na nagbalagbag
na pinagbabaril habang nasa Midsayap, Cotabato Province. Ano to? Anyway, tingnan ho natin ano yung iba pang mga detalye ng balita ito mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Brother Angel. Tama ng bala sa kanyang dalawang binti ang tinamoni na Balawag SGA Barm Municipal Councilor Al Hamidi Sampulna makaraang pagbabarilin habang may binibili sa isang hardware sa bayan ng Midsayap, Cotabato Province. Sa magkahiwalay na report mula sa Nabalawag at Midsayap Municipal Police Stations, pumarada ang sinasakyan ni Municipal Councilor Al Hamidi Sampulna sa isang hardware sa Barangay Poblacion 8 at habang bumababa ito mula sa sinasakyang SUV with plate number NCY 3252, bigla manong sumalakay ng dalawang kataong sakay na isang color blue single motorcycle at malapitang pinagbabaril ng angkas si Councilor Sampulna kung saan tinamaan ito sa magkabilang binti. Mabilis namang tumakas sa mga suspek. Agad namang nadala sa pinakamalapit na ospital ang konsehal at kasalukuyang nilalapatan ng gamot habang nagpapatuloy pa sa pangangalap ng karagdagang impormasyon ang PNP. Na-recover sa crime site ang 3 slugs at 9 na empty shells mula sa caliber 35 pistol na ginamit sa tangkang pagpaslang sa konsehal. Nakipag-ugnayan na rin ang Nabalawag Police Station sa mga police and military checkpoints sa mga katabing bayan sa Cotabato Province, ganun din sa 2 probinsya ng Maguindanao para sa ikadarakip ng mga suspek na tumatakas sakay na isang single motorcycle. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas sa alas 4. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Sa dami ng hindi magagandang balita, dito tayo sa good news. May bibigyan si Sherwin Alparo ng 1,000 piso, may kasama pang ibang regalo. Ayan, ha? Sinong maswerte ang nahuli ni Sherwin? Sherwin, good morning! Yes, good morning kay Angel. Dito nga sa Barangay Plainview sa Mandaluyong City, talaga namang walang tulugan ang nanay na ito na nahuli natin na nakatutok sa kanyang radyo. Yung kanyang radyo, tignan mo naman. Uy! Ang Grabe. pangit. Hindi, at saka yan yung Luma. nakita ko yan, bit-bit ni MacArthur noong dumating sa Pilipinas. Oo, dapat ito, pinapalitan na dapat medium component ng Astron. Oo, ang ipapalit dyan. Talaga mapapaputative ka kapag ikaw nakita mo itong lumang gantong radyo. Ayan, Nay, good morning! Good morning po. Anong pangalan ni Nanay? Elena Peralta. Elena Peralta. Uy, ano nyo si Justice Dado? Peralta. Pinsan nyo siguro yun. Hindi ko ano. Anong probinsya nyo, Nay? Samar. Maupay nga aga. Bakit ang dami taga-Samar dito sa Metro Manila? Oo. Pero yun siguro sila. Ayan. pero di si nanay matagal na, no? Kano sa panay? Kano sa baka dito sa Manila, Nay? Tagal na. Tagal na? 1950s. Hindi naman, grabe ka. 1950s, grabe ka. Pero kahinomdom pa kag lasa sa kumain. Nakatilaw pa kag iraid, Nay. Ha? Asa ka kag iraid, be? Iraid. Iraid ba? Katong suman good sa kuan. Suman sa Samar ba? Suman sa waray, iraid. Oo, suman. Oo. Sige. Ihatag na mo ang kwarta kay para makapalit tag iraid. Ihatag na dahil malaman natin sino bang paborito mong announcer na pinakikinggan sa DZRH tuwing umaga. Siyempre, si Angelo Palmones. Bakit? Angelo Palmones, eto meron kang 1,000 pieces. Ayan, oo. Thank you po. At ako, hindi lang yan, makukuha mo pa yung ating mga additional na regalo kapag nagsagot mo ang ating word of the day. Potative. Yan, malapit sa potato. Oo, potative. Ayan. Ano ba yung patatas? Pinsan niya. Pinsan niya ng patatas. Dahil dyan, nakuha mo ang ating medium component at sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin tatanggaping grocery bag mula sa ACS at sa DZRH at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango
ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming laban, ubos yan. And speaking of labahan, eto na, hindi mo pa nalabahan, isusuot mo na ang pinakabagong disenyo ng Deezer H t-shirt na minomodelo ng lalaki may pinakamalalim na dimple sa buong mundo. Mas malalim pa sa dimple ni Alden Richards. Ayan, Nay, congratulations, Nay, ha? Dagang salamat. Thank you po. Oo. Saan ka pa ulihin nag-uli sa kuwan? Sa Samar? 2 years ago. 2 years ago. Kinsa mo gisuruyan dito? Sa Basay ako eh. Sa Basay. Basay. Oh. Basay. Basay. Oh, kinsa mo gisuruyan sa Basay? Basay. Sa amin. Mga parente. Daka ka parente pa dito? Kinsa mo giduwa? Imong mama? Gisuruyan. Nanay ko. Ha? Gidadto ni mo nanay nimo. O pila na edad si mo nanay? Pila ang edad si mo mama ba? Wala na po. Wala na. Giduwa mo iyang kuan, iyang lubong. Siya sige. Oo. Kasi mga kapitbahay na lang doon kung wala ng mama. Binabati ko yung tsuhing ko, Tatanoli. Si Tata Nodi. Si Tata Noli, Nay, si Tata Noli, classmate na siya ni ni Dodong kuan Pangag. Kaila. Wala na siya kaila. Napapaintig si ate sa mga sinasabing pangalan. Parang hindi niya na inabutan yung mga yun. Sige na. May butang. Maraming salamat po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka na sa sunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malacash promo. Maupay kaagad sa mga waray-waray. 43 makalipas ang alas 4 ng umaga. individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Umaga, Pilipinas! 37 na makaliban sa alas 4 ng umaga. Habang kayo nagluluto, may dagdag kaalaman na ko sa inyo, ha? Alam ba ninyo na hindi lang pala basta masarap na sahog sa ulam ang asparagus? Dami dyan, hindi kumakain ng asparagus. Ito po isang superfood na hitik sa sustansya na may kamanghamanghang benepisyo sa katawan mula sa pag-alis ng hangover hanggang sa pag-iwas na maging oklab, na maging kalbo. Yan daw epektibo sa pag-aalaga ng buhok. Ayon sa pag-aaral, ang asparagus ay nagtataglay ng amino acids at antioxidants na tumutulong sa atay o liver na i-break down ang alkohol ng mas mabilis. Dahil dito, malaki ang potensyal ng gulay na ito upang mabawasan ang masamang epekto ng hangover pagkatapos ng pag-inom-inom, pagbarik-barik. Bukod sa tulong nito sa atay, ang asparagus ay mayaman din sa folate na mahalaga para sa brain function at mood balance. Mayaman din ito sa vitamin C at vitamin E o mga antioxidant na nagpuprotekta sa mga cells laban sa oxidative stress at nagpapaganda din sa sirkulasyon ng dugo. Bagamat walang iisang pagkain ang magic cure para sa pagkakalbo. Tabi-tabi po sa mga tinatamaan, ha? Numinipis na ang bumubunan, ha? Ang mga bitamina at mineral mula sa asparagus ay makatutulong sa pagkain ng mga hair follicles. Kapag isinama ang isang balancing dieta, maaari itong maging susi para mas maging matibay at malusog ang paglaki ng buhok kahit sa paglipas ng panahon. Sa kabuuan, ang pagkain pala ng asparagus ay isang madaling paraan para suportahan ang pangkalahatang wellness ng katawan mula ulo hanggang paa. Kaya sa mga numinipis ng bumbunan dyan, bumili na ng asparagus. Maganda umaga, Pilipinas! Labing 1,000 halaga ng illegal vape na sabat ng BIR sa Region 5. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nasabat ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang megit sa 11,000 illegal vape products na sa sabayang operasyon sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Laguna. Ayon sa BIR, umabot sa 11,309 vape product ang nakupiska na may tinatayang megit sa 33 milyong hindi nabayarang buwis. Isinagawa ang operasyon katuwang ang Department of Trade and Industry at Philippine National Police laban sa mga establishmentong nagbebenta ng untaxed vape product. Babala ng BIR, maaaring maharap sa seizure ng produkto, tax assessment at posibleng kasong administratibo at kriminal ang mga negosyong mahuhuling nagbebenta ng illegal na vape product. Hinikayat din ng ahensya publiko na i-report ang mga establishmentong sangkot sa bentahan ng untaxed accessible goods. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, magpapatuloy ang operasyon laban sa illegal na bentahan ng vape product upang maprotektahan ang kita ng gobyerno. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Boy, kain daw ng asparagus, ha?
Kain daw ng asparagus boy para kumapal ang buhok. O nga, mamaya nga papibili ko kay Edwin ng asparagus. And speaking of BIR, alam ba ninyo, mahihirapang makagol talaga yung BIR dahil ngayon pahirapan silang makakolekta. Lalong-lalo na yung large taxpayers. Hindi hindi makagol basta hindi sila makagol sa koleksyon, basta happy sila dahil sila ay nakakagol on their own. Ayan, Gusto na po, ay, maganda umaga kay Douglas Rupino dyan sa Cebu. Alam ho ninyo, Secretary Frederick Go, pinagmamalakan itong si Douglas Rupino dyan sa Cebu, bata mo raw siya. Ayan, Teka muna, di ba si Secretary Go kasama din sa mga binabanggit ng ng mga Marines na nadalhan din? Hindi ba? Parang nabanggit doon sa isang affidavit nung hindi pa siya Secretary ng Finance. Ayan, pinagmamalaki nito si Douglas Rupino, Secretary, bata mo daw siya. Kaya kahit hindi siya makagol, okay lang. Okay lang yan. No problem. Hindi naman daw siya basta-basta masasaling. Kaya lang, nagre-reklamo ho yung mga negosyante doon. Hindi naman daw sila large taxpayer. Bakit daw sila kinukonsider na large taxpayer at pagkatapos pinag-a-advance? Teka muna. Yung naunang commissioner, pinag-advance na sila. Yung mga LT, kaya nga nahihirapang makakota ngayon. Pagkatapos ngayon, pinag-a-advance na naman sila. Tapos, doon daw pala sa Mindanao Caravan, nagkaroon ng caravan ng Mindanao pantakin ho nyo, ilalabas na daw yung message ng Pangulong BBM, nag-alisan yung mga tao, pati yung mga taga-BIR. Maganda umaga, Pilipinas! Minero, pinagbabaril patay sa Davao Oriental. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay ang isang lalaki matapos pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salarin sa sitio Banhawan, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental. Alas 9:20 ng umaga, Marso 16, 2026. Kinilala ang biktima na si Ryan Patuar, 32 anyos, binata, na nagtatrabaho bilang minero at magsasaka at pansamantala nanirahan sa isang bunkhouse sa nasabing barangay. Ayon sa report ng kapulisan, nakatanggap na impormasyon si Police Corporal Felix hinggil sa insidente ng pamamaril na agad na pinagbigay alam sa mga operatiba ng Lupon Municipal Police Station. Agad namang responde ang mga pulis mula sa Marayag Substation sa ilalim ng supervisyon ni Police Major Ayan Mar Polistico. Tumulong din sa operasyon ang 2nd Platoon ng pinamunuan ni Police Corporal Ariel Buano. Nagsagawa ng investigasyon at dragnet operation ang mga otoridad upang matukoy at agad na madakip ang suspek. Patuloy pa ang masusing investigasyon ng kapulisan upang alamin ang motibo sa pamamaril at ang pagkakilanlan ng salarin. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jun Suter. Sumuko na sa National Bureau of Investigation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nagsilbing lookout sa ika-4 na tangkang pagpatay kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Kung natatandaan po ninyo, ito yung ginamitan ng rocket-propelled grenade. Kasabay ito ng pagsuko, idinitalya ng suspect sa isang extrajudicial confession kung paano nila isinagawa ang RPG attack sa alkalde noong Enero. Ayon kay NBI Regional Director Jeremy Lotok, hindi lamang ang mismong pag-atake ang binunyag ng suspect, kundi pati na rin ang mga taong nagplano at utak sa likod ng naturang krimen. Base sa affidavit ng suspect, lumalabas na binayaran siya ng 15,000 pesos para lumahok sa naturang krimen. Kinasasangkutan ito ng 2 lalaki na direktang nagsagawa ng pag-atake kung saan isa sa mga ito ang siyang nagpakawala ng RPG patungo sa armored vehicle ni Mayor Ampatuan. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na tugma ang testimonya ng lookout sa mga detalye at ebidensyang nakalap ng ahensya sa kanilang initial field validation. Dahil dito mas lumakas ang kumpiyansa ng mga otoridad na malapit ang mahuli ang mastermind sa naturang krimen. Mag-live-in partner naman na high-value target drug suspect arestado sa bypass operation sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fardo, Aris 38. Masantos siya kabasani si Kamin sa ating mga suki dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Natimbog ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Police Drug Enforcement Unit, Pangasinan PPO RID Pro 1, PIDIG SOU 1, SWAT EOD, K9 Pangasinan PPO at San Carlos City Police ang mag-live-in partner na high-value target sa kanilang isinagawang anti-drug by-bust operation sa syudad. Bate sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Saldi Fuentes, isinagawa ang joint operation laban sa mga suspect na isang 43 anyos na lalaki at 33 anyos na babae na live-in partner nito, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer at binenta ng mga suspect ng 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 50 gramo na may standard drug price na 340,000 pesos kapalit ng marked money, kaya agad silang inaresto. Nasamsam sa mga suspek ang marked money ginamit sa operasyon at isang rifle grenade ang nasamsam sa body bag ng suspek na lalaki. Kasong paglabag sa Section 5, 11 and 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 9516 Illegal Possession of Explosive ang kinakaharap ngayon ng mga akusado na kapwa na sa kustudiya ng San Carlos City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Arister Tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 5:57 makalipas po ang alas 4. EWD na nagbebenta din ng illegal drugs. Pambili daw ng gatas ng kanyang 3 buwang gulang na sanggol timbog sa Orani, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa kulungan bumagsak ang isang PWD matapos magbenta ito ng droga na pambili umano niya ng gatas ng kanyang 3 buwang gulang na sanggol sa sitio Alikabok, Barangay Bayan, Orani, Bataan. Ang suspect na naaresto alas 2 nito madaling araw ng mga tauhan ni Orani Chief of Police, Police Major Patrick Carlo Balcanao ay edad 50 anyos na nakumpiskan ito ng higit sa 2 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,600 pesos, isang cellphone na gamit sa transaksyon sa droga at buy-bust money na ginamit sa buy-bust operation. Ayon sa suspect, nagawa lamang umano niya magbenta ng drogang muli para umano may pambili siya ng gatas ng kanyang 3 buwang gulang na bagong silang na sanggol. Inamin din nito na 3 beses na rin niya umano na nahuli sa ganitong kaso. Ang suspect ay nakakulong na ngayon sa detention facility ng Orani Municipal Police Station at maharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pabakikayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Good morning kay Mars Nongkay ng Hulo, Sulu. Kauban niya sa pagpaminaw si John Soter mula gikan diyan sa Davao. Maganda umaga, Pilipinas! Mga preso naman ng Northern Samar Provincial Jail binigyan ng kabuhayan. Binigyan sila ng babuyan sa loob ng kulungan. Magbababoy sila doon, ha? Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Isa pang kabuhayan sa loob ng kulungan ang ipinagkaloob ng Provincial Government ng Northern Samar para sa mga preso ng Northern Samar Provincial Jail. Ito ay ang babuyan sa loob ng kulungan. Ongoing pa ang paggawa ng kulungan ng baboy o livestock pen sa loob ng Northern Samar Provincial Jail. Ito ay magiging sustainable source of livelihood nitong mga preso o kanilang kabuhayan para sa pag-aalaga nitong baboy habang patuloy na nagsasanay sa kanilang practical skills na makakatulong din sa kanila na maging isang produktibo bilang paghahanda na rin sa kanilang paglabas o pagbabalik komunidad. Isa itong advocates program ng Provincial Government ng Northern Samar na nagsusulong sa rehabilitasyon at kapakanan ng nasabing mga preso. Sa kasalukuyan ay patuloy rin ang kabuhayang bakery sa loob ng kulungan bilang tulong rin sa nakabuhayan sa nasabing mga preso matapos na sumailalim sa training ng bread and pastry production ng TESDA. Mula sa Action Radio Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na po ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Mas maganda hong benepisyo ang ating mararamdaman sa pag-take po ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis sprain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical
clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalabahasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. At napapanumbalik po nito ang sigla ng ating immunity. Siyempre, pagka magandang tulog, sa tulong po ng Ultabio, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabio. Kung may mga concerns pa ho kayo, pwede kayong mag-text sa 0931-033-2871. Ang Ultabio ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng Ultabio, yung isang box, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA sa FRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga Pilipino sa Hong Kong, 5:01 na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ngayon nga po ay Martes, ika-17 tayo ng Marso 2026. Unahin muna natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. So yung Northeast Monsoon ay tuluyan pa pong humina at ito'y umiiral na lamang dito sa May Luzon. Dulot nito, asahan po natin ang maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains, dulot pa rin naman ito ng amihan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya pa rin hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang Northeast Monsoon po, inaasahan natin ito ay hihina pa po ito bukas at posibleng dito na lamang ito naka-apekto hanggang Central Luzon. At pagdating po ng Thursday, posible po easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko na ang umiiral sa buong bansa po natin. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, marami nag-o-OJT dyan na kumukuha ng BSmet na galing sa Bicol U, sa Mariano Marcos. Yes po, marami naman. Marami na. Meron din po mga empleyado na rin po dito na graduate? Yes po, graduate po ng BSU po. Talaga. Hindi ito product nung Project Comet dati. Iba pa yun. Mga expert na siguro yung mga yun, di ba? Yes po, sila Ma'am Lori din po yun, yung nakakausap. Talaga? Yes po. Project sila, kasama sila sa Project Comet dati? Talaga? Hindi ko alam. So marami na tayong mga nag-OJT. Hindi imported baka naman mga foreign students. Hindi po. Mga local? Opo, local po. Ayan. Di ba dami na palang mga meteorologists natin? Yes po, marami naman na po. Pero marami pa rin ang pinapirate.
Ayan. Ma'am Chanel, diyan ka lang ha. Huwag kang magpapapirate. Oo, pero lakas pa rin ang ano, di ba? Piracy ng ibang bansa, ano ha? Totoo po. Pagre-recruit ng ating mga scientists dyan. Oo. Sige, Ma'am Chanel, thank you. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation po ang family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oras sa buong kapuluan, paborito ng mga Bombay. 5-6. 5-6. Jillian Ward at Eman Bacosa Pacquiao. Seryoso na nga ba sa namumuo nilang relasyon? Yan ang alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Maraming kinikilig, maraming natutuwang mga fans kapag nakikitang magkasama si Jillian Ward at ang pumasok na sa showbiz na anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. Nakakakilig tignan ang dalawa, bagay na bagay. Kaya naman, iniisip ng marami sa madalas na pagsasama ng dalawa, may relasyon na kaya sila? Tikom ang bibig ng dalawa sa tunay na score ng kanilang relationship. Pero kung pagmamasdan mo, pag-aaralan mo ang kilos at pananalita ng dalawa, ay walang dudang sila na nga. Pero wala pa rin pag-amin. Pero kahit walang pag-amin, naroon ang conclusion na hindi ganon kasaya itong si Jillian noong mga panahong single pa siya at wala pa sa buhay niya si Eman. At si Eman naman, obvious na obvious. Talagang nag-glow ang kanyang mga mata kapag kasama si Jillian. So, yun na. Approve sa pamilya ni Jillian si Eman at si Eman naman approve sa pamilya ni Jillian. So, ano pa ang inaantay? E di, mag-on na. Char! Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Swerte ni Manny Pacquiao sa kanyang mga manugain. Maganda umaga, Pilipinas! Pinahaharap naman ng Department of Justice ang mga executive at mga opisyal ng Villar Land Holdings Corporation at Infra Holding and Construction sa susunod na pagdinig kaugnay ng kasong inihain ng Securities and Exchange Commission. Ito dahil sa tanging mga abogado lamang ng Villar Land Holdings, partikular na ni dating Senador Manny at Cynthia Villar at mga directors na sina Cynthia Habares, Manuel Paulo Villar, Camille at Mark Villar ang present sa preliminary investigation ng Department of Justice. Ang naturang kaso ay naugnat sa nasilip ng mga violation ng naturang kumpanya sa mga probisyon ng Securities Regulation Code. Dahil sa misleading statements nito sa umano'y layong linlangin ang kanilang mga investors. Inatasan ni Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong ang mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit at pinakukomento rin ang mga ito ng SEC hanggang sa April 20. Giit ni Ong, dapat na siguruduhin ng mga abogado ng respondents na ang mga salaysay ng kanilang mga kliyente ay under oath at dapat pinagtibay ng DOJ panel at hindi ng ibang notary public o prosecutor. Maganda umaga, Pilipinas! Naimbang dabigat sa mga suki natin dyan po sa Abulog, Cagayan. Sa mga suki ho natin dyan sa may Apari. Kumusta na kayo? Aarangkada na ngayong araw ang panibagong malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa
Sa anunsyo ng Department of Energy, tataas ng 20 pesos and 40 centavos hanggang 23.90 ang bawat litro ng diesel. Utang na loob. Mahal, ha? 12.90 hanggang 16.60 naman sa kada litro ng gasolina at 6.90 hanggang 8.90 ang bawat litro ng kerosene. Yan man sinabi ni Energy Secretary Shannon Garin, ipatutupad pa rin ang staggered o utay-utay ang pagtaas ng presyo sa bawat araw. Bunsod dito, posibleng umabot na ng 115 pesos per liter ang presyo ng diesel. Pero nakadepende pa rin na niya ito sa bawat gasoline station dahil magkakaiba naman ang presyo na ipinatutupad ng mga ito noong nakaraang linggo. Inalampag na ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pamahalaan para suportahan din ang micro, small and medium enterprises sa mga MSMEs sa bansa. Ayon kay PCCI President Ferdinand Ferrer, kasalukuyang naharap ang mga MSME sa malaking hamon dulot ng nagtataas ang presyo na anyay posibleng maipasa lamang sa mga consumer. Sinabi ni Ferrer, kailangan bigyan ng pag-alalay ang mga MSMEs para maibsan ang epekto ng pagsipa ng logistics at raw material costs sa harap ng sunod-sunod na big-time oil price hike. Maganda niya ang panimula rito ng pagkakaroon ng emergency powers ng Pangulong Bongbong Marcos para masuspende ang excise tax sa langis. Suportado din ng PCCI ang iba pang mahakbang gaya ng pagtapya sa value-added tax at iba pang funding sources para maibsan ang epekto ng walang humpay na pagsirit ng presyo ng petrolyo na nakakaapekto na sa mga maliliit na negosyo. 11 minuto makalipas ang alas 5, barangay official sa Tacloban dumalo sa Safe Products Confident Consumers ng DTI. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Mga barangay official sa Tacloban imbitahan ng Department of Trade and Industry para malaman ang mga karapatan nito bilang consumer ng mga produkto. Ito ang sinabi ni DTI Regional Information Officer Antia Ivy Borbon Anchita. Ayon kay Anchita, ng mga ito ang magsasabi din sa kanilang mga residente kung ano mga karapatan at responsibilidad bilang consumers. Sa diskusyon ng DTI at Bureau of Standard, itinuro nito sa mga barangay official ang Safe Products Confident Consumers o tinatawag na raising standards for safer products at stronger consumer confidence. Marami din mga barangay official sa Tacloban dumalo at inaasahan ng DTI papaalam ng mga ito kung ano ang gagawin kung may problema sa mga nabiling produkto at kung saan magsusumbong kung mabiktima ng scam at ang mga nabiling produkto kung depektibo lalo na sa mga online store. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, Pangulong BBM inisa-isa ang mahakbang ng gobyerno para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng mahal na presyo ng produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Sa kanyang video message, binanggit ng Pangulo na ngayong araw sisimulan ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa pamamagitan ng DSWD. Makatatanggap rin anya ng kaparehong halaga ang mga driver ng pampasaherong jeepney at TNVS sa mga susunod na araw. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ilalabas rin ng DOTR ang fuel subsidy sa mga susunod na linggo. Sabi pa ng Pangulo, magpapatuloy ang Love Bus Program na nagbibigay ng libreng sakay sa Metro Manila, Cebu at Davao. Inanunsyo rin nito ang pagpapatuloy ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Tinatrabaho na rin anya ng pamahalaan na mapababa ang pamasahe sa eroplano. Inatasan naman ng Presidente ang mga ahensya na pag-aralan kung anong mga bayarin ang maaaring suspindihin o babaan para makabawas ng gastos sa publiko. Nanawagan rin ito sa LGUs na ihinto ang paniningil ng pass-through fees sa mga agricultural product. Nagpaalala na rin si Pangulong Marcos na bawal ang paniningil ng mga kontribusyon sa mga pampublikong paaralan ngayong panahon ng graduation. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. Samantala kasama natin si RH007. Sitwasyon ng mga gas station sa Congressional Avenue at Mindanao Avenue. Ba, magkakaiba na doon. Ba't nagtaas na? Alamin natin kay RH007 na Ray Nadar. Ay buntag mo, Ray.
May buntag kong Angel. Ano? Yung kaya ko nagtuyok-tuyok diri ba? Ah. Mindanao Avenue Congressional. Bisaya na nato kay dagang Bisaya na Mindanao cross Mindanao. Pilang presyo? Iba-iba ang presyo kong Angel ano. Ito yung clean fuel alas 12 kagabi nagtaas na sila ng presyo. 10 piso kada litro sa diesel. Dapat alas 6 pa lang Alas 12 nagtaas na sila kagabi. Ulo. Oo. Pero so far, kung titignan mo yung presyo, kung magtaas ngayong alas 6, yung Big 3, yung Caltex, Petron at yung Shell, so far, ang pinakamababa pa rin ay ang clean fuel sapagkat sa presyo niya ngayon na nagtaas na kaninang alas 12 ng ating gabi, ang diesel ay 92.30. Ang gasoline naman ay 70.20. Pero yung Caltex na hindi pa nagtaas, ngayong alas 6 pa lamang, tingnan mo difference. Ang diesel 93.20 at mag-increase sila ng 16.70 ngayong alas 6. So magiging halos 110 per liter ang presyo ng diesel sa Caltex at sa gasoline naman 96.20 ay magiging 102.90 ngayong alas 6 ng umaga. So far wala, napakalinis na mga gas station. Dahil ayon sa Walang nagkakarga. Walang nagkakarga dahil kagabi pa lamang ay nagkabuhol-buhol yung mga sasakyan para umabol at para hindi abutan ng pag-increase ngayong alas 6 ng umaga. May stock pa naman daw sila, Pong Angel, at sabi nila hanggang maubos ito kung hanggang anong oras masagad yung laman ng kanilang mga tangke. Ayon naman doon sa isang tricycle driver na kinakausap, luging-lugi na sila sapagkat ang pamasahe ay 25 pesos pa rin at wala pang in-increase. Ngunit ang gasoline, dahil yun ang gatong ng kanilang tricycle, ay hindi na muna mawari kung paano pa sila mabubuhay sa ganitong sitwasyon ngayon. May mga tricycle nang halos sumahabol ngayon dito, Kong Angel, sa clean fuel para makahabol sila bago magtaas ngayong alas 6 ng umaga. Pero si Reynadar lang ang kaya magkarga ng gasolina ngayon. Siya lang afford. Nag-advance na tayo, nag-advance na ako yung Angel. Nag-advance ka na? Yung taas ng diesel at gasoline. Okay. Hindi, mas mura ba sa Bataan? Malapit kayo sa refinery. Yeah, mura doon, pero depende. Ang Bataan mismo, yung sa Freeport Zone at saka yung sa Subic, Freeport Zone, presyong Manila sila. Ganun? Ang mababa, alam mo kung saan? Yung sa may area ng Layak at yung sa may gawin ng Lubao. Mababa ng halos 15 pesos yung mga gas station doon. Lubao, Pampanga. Lubao, Pampanga. Yun nga ang irony dahil yung Subic na supposed to be Freeport Zone ay hindi siya mababa, mataas siya parang presyong Manila. Okay. Dagang salamat, Ray, ha? So far yun ang ating monitoring at ating antabayanan, pag-adjust ng presyo ng pangunahin o itong mga fuel ngayong umaga sa diesel at gasoline sa gawin ng Congressional Avenue, Mindanao Avenue at ilang pa mga lugar dito sa Quezon City. Yan ang ating situation report, RH45, Reynadar, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Don Reynadar. Naku, magbi-birthday pa naman ngayong araw si Lita Reyes dyan sa Pulilan, Bulacan. Pagkatapos hataw ang taas ng presyo. Ganda Umaga, Pilipinas! Senator J.B. Ejercito nagpasalamat sa pagpasa ng panukang batas para sa paggamit ng body-worn camera ng mga law enforcement agencies. Detalye na balita mula kay Raymond at Pasaris 28. Raymond, good morning. Ikinatuwa ni Senator J.B. Ejercito at pumasa na sa third and final reading ang Senate Bill No. 1908 o ang Law Enforcement Body-Worn Camera Act. Ito ay ang pag-uubliga sa lahat ng mga law enforcement agencies na gumamit ng body-worn camera sa lahat ng mga lehitimong operasyon. Ayon kay Ejercito, bahagi ito ng kampanya para sa transparency at accountability sa law enforcement at protection ng mga civilian at ng mga law enforcers. Diin ng Senador bilang Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang mga body-worn camera ay magsisilbing patas na testigo sa pagdokumento sa mga police operations. Batay sa panukala, obligado ang mga tauhan ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation,
Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency na gumamit ng body-worn camera sa mga lehitimong operasyon. Parurusahan ang mga sadyang hindi gumamit ng body-worn camera sa operasyon at ang mga magtangkang itamper o pagsira sa mga video footage na kuha sa actual operation. Narito si Senador J.B. Ejercito. Sa paggamit ng body-worn cameras, maalis ang pagdududa laban sa ating kapulisan kasabay ang pangangalaga sa karapatang pantao ng ating mga mamamayan. Sa bawat operasyon ng ating kapulisan, may body-worn camera na magsisilbing saksi sa lahat ng mga pangyayari. Ngunit hindi lamang ito sa isang ordinaryong witness kundi isang witness na impartial. Sa huli, maasa po tayo na ang panukalang batas na ito ay magiging mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa ating mga institusyon at law enforcement officers. Ito si RH28 Raymond Atpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond, and law enforcement ang pinag-uusapan. Ko-congratulate ko muna, ha? Pumasa, ha? Licensed criminologist na ngayon yung aming dating kasama ho sa bahay na si Christine Marie Bebar. Ayan, ha? Si Kring Kring kung tawagin namin, ha? Criminologist na ngayon si Kring Kring at nag-a-apply na maging pulis. Maganda umaga, Pilipinas! Accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure dapat na maisapubliko. Detalye na balita mula kay Manang Milky Reganan, RH12. Manang Milky, good morning. Dapat isapubliko ng Malacanang at ng Independent Commission for Infrastructure ang accomplishment reports ng komisyon sa isinagawang imbestigasyon sa flood control projects. Inahayag ito ng Duterte Block sa Kamara habang paunti-unti na ang paghinto ng operasyon ng ICI matapos magsumite ng ebidensya sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Representative Harold Duterte ng Pilipinong Pandagat Party List, hanggang ngayon ay wala pa umano kahit isang report ng ICI ang naisa sa publiko dahil for approval pa daw ng Pangulo. Tanong tuloy ni Duterte, papaano naging independent ang komisyon kung ito naman ay nasa direktang kontrol at pangasiwa ng Pangulo. Bukod dito, sinabi ni Duterte, lumipas na ang Pasko pero hanggang ngayon ay wala pang nakakasuhan at nasasampulan sa mga nasasangkot sa flood control controversy. Ako si Milky Reganan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Maganda umaga, Pilipinas! Kung pabalik ko kayo ng Pilipinas, wag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Kung magre-regalo naman sa mga gagraduate, meron ho tayong tangerine chocolate. Yan po ay tsokolate, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang ating pong mga magsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material. Galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula.
helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Hello, Palmones! Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga, final episode po ng FPJ sa Batang Quiapo. Ay, pa pala ito. Nanguna sa ratings. Aba, parang DCRH lang ha. Nangunguna sa ratings. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Mukhang inabangan ng mga manonood ang finale episode ng teleserye ni Coco Martin sa FPJ's Batang Quiapo. Nagtapos ito noong nakaraang Biyernes na kung saan ay nagkaroon pa ng viewing party sina Coco kasama si Julia Montes at ng halos buong cast ng naturang teleserye. Ayon sa Nutam ratings, nakapagtala ito ng 10.2% at ang katapat nitong fantasy series sa GMA7 na Sangre ay 9.1% at ang Totoy Bato sa TV5 ay 0.8%. Madalas namang nananalo sa ratings ang Sangre pero itong pagtatapos ng Batang Quiapo ang talagang inabangan kung ano ang magiging ending ng kwento ni Tanggol. Mamamatay ba si Tanggol sa dami ng kinalaban niya? Hindi pa rin pala. Pero masaya sina Coco dahil nagustuhan daw ng mga followers nila ang mga pagtatapos nito. Dapat ay masundan agad itong time slot ni Coco pero hindi nila kinaya kaya ipinasok muna
ang teleserye na The Alibi ng tambalang Kim Pao na sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Ang sabi ni Coco Martin, kailangan daw nilang pagandahin ng husto bago nila ipasok ang kasunod nilang teleserye na pinamagatang Sigabo, na kung saan ay kapartner naman niya dito si Julia Montes. Maaring pagkatapos pa ng Holy Week sila magsisimula. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 5:30 ang oras sa buong Kabuluan. Alam ba ninyong may isang dating cabinet man na ilang beses nang nagtatag ng party list group para lamang makabalik sa gobyerno, hindi para sa tapat na serbisyo, kundi dahil sa malalaking proyekto? Ay, marami sila. Kaya pala naglalaway si ex-cabinet man sa kontrobersyal na maleta skandal ni Congressman Saldico. Kasi nga naman, naulat siya nung last election, nalaglag ang kanyang party list. Sinipa sa pagiging cabinet member si Mr. Munting Mayor noon dahil sa very poor performance sa kanyang office, pagiging notorious cotton boys ng kanyang mga bitbit na alipores at maraming kapalpakang nangyari sa loob lamang ng less than 1 year niya sa office. Kaya't sa pool lang siya'y masipa sa pwesto, naging obsessed na sa malalaking government project si Mr. Ex-Cabinet Man. Kaya party list naman ang kanya naisip na paraan. Nakaupo siya ng isang term sa Congress kaya lalong nasarapan sa pagiging government official na may mga perks, may mga benefits at meron pang mga malalaking project. Hindi nga lang siya umabot sa mali-maletang pera. Adik na yata sa kwarta si Mr. Munting Mayor, ha? At ngayong naghahanda na naman siya para sa 2028 elections. Kung hindi madidisqualify, kailangan gumawa ng malaking pera. Ang kanyang ipinagmamalaking NGO naman walang miyembro. Either nangatodas na o natauhan na, ha? Kaya ang gimmick daw ngayon, Mr. Cabinet Man, mang-intriga ng mga performing cabinet members. Once nga naman daw na mapansin siya ng isang incumbent official, yung kanyang mga expose kuno, doon napapasok ang negosasyon para mabigyan siya ng project. Aba, simple palang mag-extort si Sir, ha? In short, mistulang extortionist ngayon si Mr. Cabinet, dating cabinet member. Kaya pala kahit na yung mga makabayad black sa kamera, dinededman na siya. Ayan, ha? Ang ex-cabinet man na naging ex-congressman na ngayon ay intrigador, ng bayan ay si Mr. M. As in Monte de Piedad. Magandang umaga, Pilipinas! Pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price ceiling sa imported na bigas habang tumataas ang gastusin sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdig ang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Ayon kay Secretary Francisco Tiun Laurel Jr., sinusuri na ng pamahalaan ang posibleng price cap na aabot sa 50 pesos per kilo para sa mga imported na bigas. Antas na niya ay makatutulong upang mapigilan ang pagtaas ng presyo sa retail nang hindi binababa ang farm gate price ng palay. Tinitingnan din niya ng DA ang legalidad ng pagpapatupad ng price ceiling at kung papayagan ng batas, irerekomenda nila ang naturang hakbang sa Pangulong Marcos upang tugunan ang epekto ng pinakahuling oil shock. Babala naman ang kalihim, ang maagang pagpapatupad ng kontrol sa presyo ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng presyo sa farm gate sa panahong nagsisimula pa lamang na makinabang ang mga Pilipinong magsasaka sa mas mataas na presyo ng palay habang merong anihan. Kaya't maaari lamang silang magpatupad ng price cap sa mga lokal na bigas pagkatapos ng anihan upang maiwasan ang profiteering. Nagbanta ang National Unity Party na kakala sila sa majority bloc na mababang kapulungan dahil sa pagkadismaya sa liderato ni House Speaker Boji D. III. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang chair ng NUP, seryoso nilang pinag-aaralan lalong-lalo na ngayong congressional recess kung dapat ba silang lumipat sa minority group. May nagbabalak ng kudeta, ha? Sinabi ni Puno, hanggang ngayon hindi pa rin inilalabas ang pondo para sa infrastructure at social protection ng kani-kanina mga distrito sa ilalim ng pambansang pondo. Kwarta ang dahilan. Nalaman na niya nila na hindi pa nadadownload ng Department of Budget and Management ang pondo dahil minarkahan ng mga ito bilang for later release o FLR. Kaugnay nito, hinamon ni Puno si Speaker D na magpakita ng leadership by example at huwag hayang maging biktima ng politika ang serbisyo sa publiko.
Pumayag naman kami eh. Ako yung budget ko, kinalahati nila. Ito, ang naiwan dito, mga 20% ng budget na naiwan. Maraming congressmen ganun ang nangyari. O tinanggap na namin nun. Bumoto kami in favor of the budget. Hindi lang namin, hindi inobjekan. Binoto pa namin nun. Tapos, ang malungkot dyan, nung lumabas na yung final version ng budget, yung mga taga-negotiate namin doon sa DBM Chapan, bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So, pinasakripisyo kami, pero sila, nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Nag-aaway-aaway sila dahil sa pera. Yan ho ang ating mga congressman. Tapos yung isang kasama dun sa panel. Magandang umaga sa mga taga Quezon City. Kumusta na yung kanilang mga sabit na project, ha? Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. III na bukas ang kanyang pintuan upang makipag-usap sa mga kapwa nitong miyembro ng Kamara. Sa inilabas na pahayag ng House Speaker, naniniwala itong ang lakas ng institusyon ay nakasalalay sa abilidad na maging bukas, pagiging constructive sa pagresolba ng issue at pagiging matulungin sa kabila ng mga pagkakaiba. Inilabas ni D ang pahayag matapos sabihin ng National Unity Party Chairperson at House Deputy Speaker Ronaldo Puno na hindi kontento ang mga miyembro nito kung paano pinatatakbo ng Kamara o ang Kamara sa ilalim ng liderato ni Speaker D. Kabilangan niya sa kanilang idinismaya ang manoy late na paglabas ng budget para sa ilang social services sa maraming distrito at hindi pag-download ng Department of Budget and Management sa pondo ng mga proyekto dahil ito'y for later release. Sagot naman ni Speaker D, masusing pinagtatrabahuan ng Kamara ang pambansang pondo para matiyak na ito ay maipasa ng mabilis, bukas at patas para matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Nananawagan din ang House Speaker sa mga kapwa mambabatas na tutukan ang mga panukalang batas. Kasi ang trabaho nila ay lawmaker. Ayan, ha? Tutukan ho ang paggawa ng mga panukalang batas na makatutulong sa taong bayan, lalo ngayong nahaharap ang bansa at ang mundo sa krisis bunsod ng mataas na presyo sa produktong petrolyo, dulot ng giyera sa Middle East. Sa halip nga namang atupagin ang mga project. Ayan, ha? Sabagay. Mahirap nga namang mawala ng komisyon. Maganda umaga, Pilipinas! Konsumisyon, pagwalang komisyon. 37 na makalipas ang alas 5. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal yan! Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point, Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. 49 na malipas ang alas 5 ng umaga, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles ba, humihina na bang kalamnan, epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultimayo, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix.
Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraflex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultraflex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Publiko, hindi daw dapat magpanik. May bibilhan daw tayo ng langis by May. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Kinalma ng Department of Energy ang publiko sa supply ng petrolyo sa gitna ng serye ng mga mega oil price hike. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sinisiguro nila na may reserba ang mga oil company at may mapagkukunan ng Pilipinas ng langis kahit pa may mga bansa na ngayon yung nagpapatupad na ng export ban. Aminado yung kalihim na malaki yung epekto sa bansa ng gera, pero idiniing problema ito ng buong mundo lalo pat mayorya sa fuel supply ang galing sa rehiyon. Sinabi niya ring unpredictable yung usapin ng hoarding na kapag nangyarian niya, apektado ang lahat ng public utility vehicle. Pakinggan natin. This is not just a problem in the Philippines, it's a worldwide problem, the supply of fuel in each country. As you have seen the news, many countries have taken extra steps already to ensure that their supply are stable. The most important for today is we have supply. There is no need to cause panic among our people. We need to curtail the hoarding and not cause more panic to our people. At the same time, the Philippine government is continuing discussions with other countries and suppliers. Pinaghahandaan na ng gobyerno, sabi ni Garin, yung worst case scenario, lalo't wala anyang kasiguruhan kung kailan matatapos yung digmaan. Ayon pa sa DOE Secretary, sinisiguro na rin ang Department of Foreign Affairs na nasusunod yung pinasok nilang kontrata o yung pinasok na kontrata ng mga oil company doon naman sa exporting countries. Nilinaw naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na bagamat may export ban ng China ngayon, para lamang ito sa mga bagong may kontrata, hindi gaya ng Pilipinas na matagal na nitong customer sa langis. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Alam po ninyo, yung mga kalapit bansa natin, hindi sila masyadong nagwo-worry sa pagtaas ng presyo ng langis, lalong-lalo na sa transport nila, oo. Pero yung ibang bansa, dun sa mga nila, yung mga industry nila, yung mga hindi basta, yung mga pabrika nila, hindi ho masyado namang problema. Bakit to? Meron silang nuclear technology. May nuclear technology. Tayo, hanggang ngayon, drawing pa rin ho yung nuclear program ho natin. Gandang umaga kay Congressman Mark Cojanco. Mga tricycle driver, maagang nagsipila sa Malabon para daw po ito sa distribusyon ng fuel subsidy ngayong araw. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Dwin. Sama ng signal natin, Dwin. Ayan, adjust mo ng konti. Ayan. Okay, go ahead. Dito ko sa Cobalcon Oval dito na at Malabon. Kala ko ba walang politika pagdating ho sa distribution? Ba't kaninong picture yan? Yung nakalagay. Ay, kay Pangulong BBM pala. Kala ko picture ni Mayor eh. Sige. Kailang dapat mag-isa. Sige. Nasa 740 yung una na mabibigyan ngayon dito sa Cobalcon at Oval at pag-ulit na maulog at Malabon Tingel. Tigognet pa rin doon sa simultaneous payout na doon sa kabilang ito sa kabilang itong city. At tatagad na 5,000 piso bawat driver. Ito'y kung tayo sa utos sa ating Pangulong at lahat natin president driver at ilang pang mga driver na ay bibigyan. Ang sabi kasi nga po niya Secretary ng Salyan, tricycle driver muna, no? At nasa 139,000 tricycle driver ang mabibigyan sa BNCR at pinaghahandang pa na yung budget at ang susunod ito ay mga 50 driver naman. At hindi lang yan, hindi lang tricycle driver, magiging mapunta na mga delivery motor. Kabilang doon sa dapat dahil na epekto itong gera, pinagpanta ang presyo ng puro na sa
Edwin. Oo. Ay inahan yung bawat table at hindi na sila ng original license o concession kasama yung kanilang mga Xerox at sana ay tumugma daw yung record ng bawat driver sa talaan ng LGUs na sila nga yung nasa driver license para mabilis i-present yun bago yun at hindi pinatanggap ito kung ito sa record ng format. Dapat actual, mismong driver license, Xerox, at mismo yung taong tatanggap ng 5,000 ang pupunta para mapabilis yung proseso. Ayan, yan ating update ulit pa rin sa assistant para tumakas. Araw dito sa Malabon. RS23 at yung ginagulat sa dito RS23. Nandyan na sa Malabon si Edwin Duque ha, pero ganun kaganda signal natin, pupugak-pugak. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat sa ating mga telco. 5 minuto na lamang, ACS na umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga, inilunsad muli ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang heat stroke brake policy para sa mga traffic enforcer at mga street sweeper. Epektibo ang polisiya simula kahapon, tatagal hanggang sa Mayo 31 bilang proteksyon sa mga field personnel sa gitna ng matinding init ng panahon. Batay sa Memorandum Circular No. 04 Series of 2026 ng ahensya, may karapatan ang mga field personnel ng 30 minutong pahinga kada shift upang makaiwas sa heat stroke at iba pang sakit na dulot ng matinding init. Samantala, magkakaroon naman ng karagdagang 15 minutes sa pahinga kung aabot na ng 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index sa Metro Manila. Ipatutupad ang mga pahinga ng salitan sa mga tauhan sa parehong lugar upang tiyak na tuloy-tuloy pa rin ang traffic management at road clearing operations. Pero alam nyo, isang ikinaganda rin ng pagmahal ng gasolina. Nabawasan ang traffic. Kumunti ang mga sasakyan bumibiyahe. At saka sana encourage na lang yung carpooling, Oo, bagamat sabi ng iba, baka dumami daw yung kolorum na mag-uulo-ulo kamukha nung panahon ng pandemya. Intindihin na naman muna natin yan. Diba? Hayaan na muna natin yung mga ganong klase ng kasi kung lalahatin natin, iisipin natin ganun, talaga hindi tayo makakapagpatupad ng carpooling. Marami naman paraan para makita kung talagang yan nagmabiolate. At saka sabi ko nga, kung ito naman makatutulong para na magkaroon ng dagdag na kita ang isang may-ari ng sasakyan, why not?
Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. May buntag sa mga taga Katbalogan City dyan po sa Samar. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ayan, ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Nelson Mandela. Ang sabi po niya, if you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then, he becomes your partner. Ayan, baka nakikinig si paring Donald. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 8 na umaga.